tinto. O, syempre, ito nga yung matinding pasabog ni Zaldico. O, wait lang, Zaldico. Wait lang. Putangin na, mainit ang ulo. Mainit ka eh. Kalma. He will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yon, may ebidensya, may resibo. May mga pangalan, yari kayo. Yari talaga kayo. Yari kayo dito. Oh, mamaya papakinggan pa natin. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. O, di ba? Yan yung sinabi natin sa inyo. Di kayo naniniwala eh. Banateros yan ang nagsabi. Pinatakas nila yan. Oo, bago pa man pumutok ang lahat na ito. Kasi hindi nila nakontrol, hindi nila makokontrol yung pagbulusok ng mga ebidensya against them. Bakit? Diyos ang may gawa eh. Hindi galing yung expose kasi nung una na may nag-expose nung kahayupan nila, kaya nilang gawa ng paraan eh. Either ipapatay nila yan o pinatapon nila sa ICC. Si Pangulong Duterte. Siya ang kauna-unahang nag-expose ng kahayupan nila. Anong nangyari nung in-expose yung kahayupan nila? Nawalan ng prangkisa ang SMNI. Si Pangulong Duterte nawalan ng platform para magsalita. Sandamukal na mga hearing ang ginawa. Tapos, ang pinakamalala, si Pangulo pinatapon sa ICC. Kaya nilang kontrolin kapag katao ang nag-ano sa kanila. Pag nag-expose sa kanila tao, kahit gaano kalakas yan sa dami ng pera nila, kaya nilang trabahuhin. Si Pangulong Duterte na mahal ng mga Pilipino, ninakaw nila sa atin, ipinatapon nila sa ibang bansa. Ngayon, yung nag-expose ng kahayupan nila ngayon, sino? Ang nag-expose ng kahayupan nila, langit, mga bagyo, mga pagbabaha, malakas na ulan. Yan ang nag-expose sa kanila. Kaya ba nilang kontrolin yan? No. You cannot control Mother Nature. You cannot control the wisdom ng Panginoon. At sabi ko nga sa dami ng pera nila, hindi na nila kayang gamutin. Hindi na nila kayang itago yung baho para siyang bagoong. Na kahit na anong takip mo, naaamoy mo pa rin. Ganun yung ginawa nila dahil nga mismong langit na, mismong pagkakataon na ang nagbibisto ng lahat ng mga kademonyuhan nila. Hindi na nila ngayon makontrol kaya nagda-damage control na lang sila. O, ano yung damage control nila? O, magpapasimula sila ng investigasyon. Siyempre, pag nagpasimuno ka ng investigasyon, may lalabas, kailangan merong mananagot. O, nung una, ang gusto nilang managot yung mga maliliit lang. Ang gusto nilang managot yung mga kontraktor, sila Diskaya, yan yung mga pinagkakanuno nila. Kaya lang matalino ang mga Pilipino eh. Hindi kasi nanalo yung mga yung mga aso nila nung na Senado. Nanalo si Marcoleta, nanalo si Cayetano. Oh, yung isang Cayetano pala, yung babae. Pero nanalo si Bato, nanalo si Bongo, nanalo si Marcoleta, nanalo si sino pa bang nanalo na Duterte? O basta nanalo yung mga hindi nanalo yung mga kandidato niya. Nanalo ito si Marcoleta, pucha yun na. Nung nanalo si Marcoleta, naging tinik din sa lalamunan nila. O diba, lumalabas ngayon yung mga issues, tapos may mga tao na rin na nagagalit na lumalabas kasi tuloy-tuloy ang bagyo eh. Tuloy, mantakin mo, nagsimula lahat sa zona niya. Nagsimula lahat sa zona niya, pwede naman niyang hindi isama eh. Sa kanyang zona, yung 5,500 flood control projects, pwede niyang hindi isama yun kasi for the longest time, hindi isinasama yan eh. O kaya lang, wala kasi si Bongbong Marcos may pagmalaki. Wala siyang build. Wala siyang ekonomiya na maganda. Wala siyang programa sa edukasyon. Wala talaga eh. So ngayon, kung ano na lang, yung mga programa ng gobyerno na trabaho naman nila, yun ang, kamandakin mo, ipinagmalaki niya yung koleksyon ng basura nung 2024 zona niya. Na ganito karami yung basurang nakolekta na putangin na pati basura isosona mo. Hindi ba nagagalit ang mga tao kasi nga yung mga nahuli sa alitagtag na mga droga, wala eh. Hindi na uhuli yung mga may-ari ng droga. So galit na yung mga tao. O kaya nagyabang siya. 5,500 flood control projects. Tapos yung collection natin sa basura ganito. Kinaumagahan mga bossing, bumaha sobra. Hindi lang bumaha ng tubig pati basura bumaha. So ganun kagaling ang Panginoon.
Binisto sila ng Panginoon. Ngayon, ang taong bayan na buwisit sa kanila, hinanap ngayon. Kala ko ba yung flood control project? Ang yabang pa, di ba? May flood control naman, na-overwhelm lang. May flood control naman, binangga ng barko. Di ba yun yung sinasabi niya? Karma yan eh. Doon sa ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ, hinayop nila yung Kingdom of Jesus Christ. Isa yan sa nakikita kong karma. Banal na dako, simbahan, winasak-wasak mo. Kaya ganyan na nangyari sa kanila. Langit ang ginamit ng Panginoon ang bagyo para i-expose lahat ng mga pagnanakaw nila. 1 year after, ayan na. Oh, bumagyo na, nagpasimuno na ng mga na hinanap 1.5 billion flood control project eh. Ang laki naman pala, bigla nabuksan ang isip ng mga mamamayan, laki naman pala 1.5 billion per day. Bakit binabaha pa rin tayo doon na nagsimula? Oh. 'Di ba? Ganyan kagaling gumalaw ang Panginoon. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan, yun ang pinakamasaklap sa ginawa nila. Alam mo, ang pinakamatindi sa ginawa nila, inutusan nila ng inutusan yung tao, tapos inilaglag nila bandang huli para mailigtas yung mga sarili nila. Akala nila, tinan mo, ganito kabopols ito si Zaldico, ganyang katanga yan. Ganyang kahina ang ulo niyan. Oh, totoo talaga yung sinasabi sa akin ni Mayor Basti eh, na mahina yan, walang walang bayag yan. Parang ang totoy-totoy yan eh, o parang uhugin nga yan eh. Kaya hindi ko talaga alam kung saan siya kumuha ng tigas ng puso para gawin lahat itong mga panghahayop pati sa ate ko. Yun nga, yung impeachment ni BP. At lahat, di ba, si minute, ganun parang ganun to, ulul na to. Si minute, ginastos niya yung pera. Putang ina, sabi ko sa inyo, di ba, yung magaling magturo, yan ang mga magnanakaw. O, sinong tinuturo ng mga to? Si Inday Sarang tinuturo ng mga yan. O, yun, di ba? Mas malaki, ngayon, parang mga kawawa, parang mga, mga basansisiw. Nakita niyo yung damit? Naniniwala ka ba sa dami ng ninakaw ni Zaldico, hindi siya nakabili ng Amerikana, nakasukat niya? Nakikita mo ba yan? Sa tingin mo, sa dami-dami ng perang kinulimbat niya. May hotel ka, may mga resort ka. Hindi ka marunong magplansya ng ng Amerikana mo. Ang laki-laki pa ng Amerikana. Di ba? So, alam mo yung sinasabi ko na mukha kayong mga yagit ngayon. O paano kayo hindi magiging mga mukhang yagit? Ang yabang-yabang nyo noon, ang tataba nyo. Tinuturo nyo si Inday Sara, 125 million. Tapos kayo, putangin na nyo, ninakaw nyo 100 billion isang taon. Grabe. Putangin na nyo. Sobra talagang mga kademonyohan ninyo. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin that... kilala niyo yung Adrian Bersamin. Hindi yan si assistant at special as this SAP sila dami yun eh. Si executive assistant. Executive secretary Bersamin, yung pumalit kay yung pumalit kay Vic Rodriguez, na si ES Bersamin. Hindi siya yon. Itong Bersamin na ito, anak ito nung gobernador ng Abra yata. Oo. Taga Abra to. Hindi ito yung ES Bersamin hindi ito yung ES Bersamin. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo. Pero yung Yusek Bersamin na yan, tao yan ni Lucas Bersamin. Kaapelido lang niya kaya akala ninyo siya. Hindi siya yan, hindi rin niya anak yan. Anak yata yan ng isang opisyal sa Norte, sa Abra. Syempre Solid North, alam nyo na. Magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets.
Grabe, no? What the president wants, he gets. Ganun katindi. Kung anong gusto ng presidente, ganun, spoiled nga eh. Di ba sabi naman sa inyo ni Pangulong Duterte, spoiled yan. Oo, walang alam yan, spoiled yan. He's a weak leader. Mag-uutos lang yan. Wala niyang pakialam kung paano nyo gagawin. Basta kailangan yung, yung parte ko akin. O, anong sabi niya? Anong sabi nito ni Romualdez? Nung narinig ko yon, sinabi sa akin, sinabi ko sa Speaker of the House. Kasi talagang hindi kikilos ang isang appropriations chairman kung walang basbas ng Speaker of the House. Kasi kapag hindi nalaman ng Speaker of the House yung ginagawa mo, binaypas mo siya, yari ka. Malaki pagkakasala mo at likely na mahuli ka kasi tumira ka ng wala kang kakutsaba. Di ba kailangan may kakutsaba kapag gumagawa ka ng krimen? Hindi ka pwedeng gumawa ng krimen na mag-isa ka lang. Lagi kang may amo. O, laging grupo yan, laging sindikato yan, laging marami yan. Kasi pag ginawa ito ni Zaldico mag-isa, maniwala kayo sa akin, kaliwat kanan ang silip ng mga yan, nagdidibati yung mga yan sa plenaryo eh. Patungkol sa mga budget eh, nagdidibati yung mga yan. Kaya hindi yan magagawa ni Zaldico nang mag-isa siya. Ngayon may magrereklamo sa baba niya. Ang sasabihin lang naman ni Zaldico, ba't ka nagrereklamo? Eh, utos ng presidente. Utos ni Romualdez. O sige, sasabihin ko kay Romualdez na ayaw mo nitong nangyayari na to. O anong gagawin ni Romualdez? Bipigilan yung budget mo. Gusto mo ba nun? Di ba sabi nga ni Duke Prasco ng Cebu, kaya siya pumirma sa impeachment ni Inday Sara? Kasi ginigipit yung budget niya, kawawa naman daw yung distrito niya. Ganon din ang gagawin. So ikaw papalag ka. Ako papalag ako kay Zaldico kung congressman ako. Makakawawa yung ko. Hindi na lang ako iimik. Pero kung halimbawa, si Zaldico lang mag-isa, papalag ako. Oy, mali yan, sir. Hindi tama yan na yung ginagawa mo na ganyan. Susumbong kita kay Romualdez. Kung walang alam si Romualdez, sasabihin niya, sir, si Zaldico ninanakaw yung pera. Magagalit yung si Romualdez. Bakit? Kasi putya ako, binabypass mo ko eh. Ako ang pinuno dito tapos nagdidesisyon ka ng sarili mo. Kahit ikaw ang chairman ng committee na yan, ako pa rin ang tagapangasiwa. So kailangan alam niya ang tagapangasiwa. Lahat na nangyayari dyan sa Senado, alam ni Speaker of the House. Ni Senate President. Sa mga nangyayari sa mga hearings dyan, updated si Senate President. Kasi nga, siya yung nag-oversee. At mas mababa siya kay Romualdez. So, napaka-imposible na ginawa ni Zaldico ito mag-isa. Hindi talaga pwede. Kasi, sa dami nitong pera na to, sa dami ng pera na nawala, sa dami ng pera na ninakaw, pag nalaman talaga to ni Bongbong, tsaka nito ni Romualdez, hindi na ako sana nag-presidente, nag-appropriations sa committee chairman na lang sana ako. Diba? Hindi niya kayang gawin yan mag-isa. And sinabi nga ni Baste na sa kapasidad niya, wala, hindi niya talaga kaya yan. Wala sa personality niya, sa pagkakakilala ko sa kanya, ang magmamastermind ng ganyan. Sigurado na meron yan. True enough, sinabi niya meron. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. May listahan, brown leather bag. Galing sa presidente. Kaya nga sabi ko sa inyo, sino ang nakakuha ng sobrang daming budget sa Ilocos Norte? Sobrang daming project. Majority ng project ng mga flood control sa Ilocos Norte, kanino napunta? Kala Diskaya. Tao niya yan, sila Diskaya eh. Pinatakbo nga niya yan sa Pasig eh. Kalaban ni Vico Soto. Sumumpa yung mga Diskaya eh. Nung tumakbo siyang mayor eh, sumumpa yan kanino? Kay Bongbong Marcos. Kapartido nila yan eh. So sabi ko nga sa inyo, kung talagang facts lang, makikita nyo talaga na may posibilidad, lahat itong sinasabi ni connect talaga. Para siyang Lego na talagang yung pieces nung Lego pasok sa talagang itsura niya. Parang di ba yung puzzle, pasok na pasok, walang awang. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin. Tingnan mo naman detalyado, alam niya kung anong taon, saan, anong bansa. Pucha, yan ba ang hindi nagsasabi ng totoo? Yan ba ang gumagawa, tumatahi-tahi ng istorya? Kumpirmado, binanggit pa yung mga tao na involved. Pati yung kulay ng bag.
Alam niya. Parang si ano din yan, si Gutesa, alam niya na Remoa talaga yung ginamit na maleta sa pagdi-deliver ng pera sa kanila. Pero sana, alam mo, ginawa mo dito sa Aldico, inamin mo na totoo yun, yung nagdi-deliver si Gutesa sa amin ng pera. Sana inamin mo yun para talagang mas maganda PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Narinig nyo yan kanino. Unang-una natin narinig yan kay Arnie Tevez. Kinwestiyon ni Arnie Tevez, actually hindi lang 2025 budget at 2024 budget. Yung 2024 budget natin mga bossing, kinwestiyon yan ni Arnie Tevez. Tama ba? 2024 ba? 2025 yung kinwestiyon ni Arnie Tevez. Basta, kinwestiyon ni Arnie Tevez yun. Sabi niya, it is unconstitutional na nilalagay nila yung pera sa DPWH. Yan ang pinakakurakot. Dapat pinakamalaki ang budget allocation sa education sector. Hindi sa DPWH. Wala nga silang build program. Ang laki ng budget ng DPWH. History. The biggest in budget history yung nilagay nilang pera doon. Pero, tama, dalawang 2024, pinakamataas na ang budget ng DPWH. Pati 2025. Pati 2025 mga bossing, ganun, malaki na yung budget. So, unconstitutional in that sense, yung budget. Sinabi niya, 500, sir, 550 billion lang kasi lalagpas bawal. Anong sabi? And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Tigas. Diba? So mahal ni Pangulong legacy niya ang edukasyon? Hindi. Kasi kahit na mas mataas ang allocation ng DPWH, sinabi na nga ni Zaldico, sir, masisilip tayo kasi sobrang laki ng allocation ng DPWH. Dapat ang pinakamalaking allocation dapat yung education. Anong sabi ni Bong? Wala akong pake. Kailangan ibigay nyo yan. Pinangako na sa akin ni Martin yan. Kasi ganito ang nangyayari daw. According to Chanko, nagagalit na daw. Di umano yung presidente kasi itong dalawa na lang kumikita. Kinukuha na pati yung mga proyekto na dapat ang presidente ang may hawak at mangangako. Kumbaga, pang leverage sana ng presidente yun para siguro may makuha siyang mga tao. Wala na daw siyang maipangako kasi nga sinasarili nitong dalawa. Taragis yan. Kaya ngayon, sabi nito ni Bongbong, according dito, hindi pwede. Tingnan nyo, lagi na lang kayong busog. Ako, wala na. Kayo lang ang kumikita. Hindi, bigay mo yan. Kahit anong mangyari, bigay mo yan. Pinangako na sa akin yan, bahala kayo dyan. Di ba? Ganyang katigas ang mga yan. Putya, kung umasta, kala mo pera nila. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Grabe, may hari na pala sa Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman, sabagay, hari ng tanga. Kasi tanga yung presidente natin. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Abangan ng part 2, abangan.